Ang tagal mo naman, pre. Kanina pa ako dito. Arthur, anong ginagawa mo rito? Bakit may dala kang malaking bag? Pare, kailangan ko ng tulong mo. Itago mo ako, pre. Nahihibang ka na ba, ha? Ano na namang gulong ginawa mo? Pre, baka abutan na nila ako. Tara na, pre. Teka! Hoy! Tarantado ka talaga, Arthur! Bumaba ka ng jeep ko! Hoy! Putik naman o! Paniguradong marami na sa atin ang nakarinig ng mga kwentong aswang, lalo na sa mga probinsya. Pero ang tanong, nakasalamuhan nyo na ba sila? Nakalaban nyo na ba sila? Kung may mga aswang, ano nga bang tawag sa mga taong kumakalaban sa kanila? O may mga tao nga ba talagang lumalaban sa kanila? Kagaya nyo, marami na rin akong narinig tungkol sa mga aswang. Pero ni minsan, hindi pa ako nakakita. Hanggang sa napadpad ako sa lugar ng kaibigan ko. Doon napatunayan ko mismo na hindi lang sila basta kwento. At hindi lang sila ang nakita ko kundi pati ang mga taong kumakalaban sa kanila. Ang mga manunugis. Kung gusto niyong malaman kung ano nangyari sa akin sa lugar kasama ang mga manunugis at aswang, pakinggan niyo ang istoryang ito hanggang dulo. Ako po si Arthur. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi naman talaga ako mahilig makinig ng mga kwentong katatakutan. Yung anak ko ang talagang fan na fan ng channel nyo. Minsan naabutan ko siyang nakikinig sa isa sa mga kwento nyo kaya nakinig na rin ako. Doon ko nalaman na ang mga kwentong aswang pala ang mga inilalabas ninyo. Sabi ng anak ko, bakit daw hindi ko subukang ipasa sa inyo yung palagi kong kinukwento sa kanya noon? Naisip ko pwede naman para kapag napili ang kwento ko, pwedeng balikan na lang din ng anak ko rito. Hindi yung pinapaulit-ulit pa sa akin. Ewan ko rin ba sa batang yon? Pero sa kabilang banda, naisip ko rin na baka mas magandang ikwento ko na rin to para naman malaman ng iba na hindi lang kwento ang mga aswang at may mga tao ding nabubuhay para kalabanin sila. Nagsimula ang karanasan ko nang masangkot ako sa isang gulo. Pilyo kasi ako nung binata pa ako. Uso ang gang noon at bilang batang ayaw mawala sa uso, syempre, may gang ako. Palagi akong napapaaway dahil doon. Isang araw, nasangkot ako sa rayot. Sa takot kong makulong, tumakbo ako at nagtago. Galit na galit ang papa ko nang malaman yun. Kaya lumayas din ako sa amin. Wala akong matakbuhan ng mga panahong yun hanggang sa nakita ko ang dati kong kaibigan na si Delphine. Sa kanya ako nagpatulong na magtago. Sakto namang pauwi siya sa probinsya nila kaya nagpumilit ako sumama kahit na anong tanggi at babala niya sa akin. Mapanganib raw sa probinsya nila. Sa isip ko naman, mas mapanganib ang mahuli ng pulis. Ayokong makulong, no? Sigurado akong hindi titigil ang tatay ko hanggat hindi ako nahuhuli. Kaya mas pinili kong sumama kay Delphine at hindi na inisip kung anong klaseng panganib ang tinutukoy niya. Pero bago po natin napagpatuloy ang aking kwento, makikiusap lang sana ako. Maraming naglalabas ang bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng mga content. Sana po itulungan nyo kaming i-report ang mga ito at huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng pinaghirapan ng iba. Sa mga legit lang po na channels namin kayo makinig. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, Art, hindi talaga kita pwedeng isama sa amin eh. Anak ng tukneneng ka naman oh. Pare naman, alam ko namang may tampo ka sa akin dahil mas pinili ko ang gang ko. Pero pare, may pinagsama naman tayo, di ba? Kailangan ko lang talaga ng tulong mo ngayon. Ano na naman ba kasing nangyari ha? Ayoko madamay sa mga katarantaduhan mo pre. Doon ka na lang sa tatay mo. Mas mapoprotektahan ka nun. Isa pa yun, baka yun pang magpahuli sa akin sa pulis. Gago! Bakit ka huhulihin ng pulis? Ibig sabihin, hindi ibang gang ang humahabol sa'yo? Praktik Arthur! Mas lalong hindi kita pwedeng isama! Ayoko madamay! Pre, sige na naman oh. Ngayon lang to, pangako. Pag nalusutan ko ng mga yun, aalis din naman ako kagad. Kailangan ko lang talagang palipasin muna kahit sandali. Pare, maghanap din ako ng ibang matutuluyan. Arthur naman eh! Hindi lang kasi ako madadamay kung sakali. Uuwi ako sa pamilya ko, okay? Ayoko silang mapahamak dahil sa mga gulo mo. Pare, pangako, hindi sila mapapahamak. Hindi ako magiging pabigat, pre. Tutulong ako. At hindi ako maghanap ng gulo doon. Sige na, pre. Isama mo na ako. Hindi uubra mga kalukuhan mo sa lugar namin, Arthur. Ano? Pre, hindi nga ako gagawa ng kalukuhan. Pangako yun. Magpapalamig lang ako doon. Hindi basta-basta ang lugar namin. Mapanganib sa probinsya namin, Arthur. At ayoko mapahamak ka. Pre, mas mapanganib ang mga pulis at ang mga kontak ni Papa. Kilala mo naman yun eh. Wala akong pakialam kung ano mang meron sa probinsya niyo, okay? Mas pipiliin ko na lang yan. Kaysa naman makulong ako. At paano mo tatakasan ng mga pulis, ha? Sige nga,
sabihin na nating makakapagtago ka sa amin. O anong sunod, ha? Pre, ako nang bahala doon. Di ba nga sabi ko magpapalamig lang ako tapos aalis din ako sa inyo? Promise, hindi ko na kayo guguluhin. Sige na. Art, sinasabi ko sa'yo, hindi basta-basta ang lugar namin. Mapanganib nga, ang kulit mo naman. Anong panganib ba kasi ang sinasabi mo, ha? Mas mabuti nang hindi mo alam. Bala ko nang ialis ang pamilya ko doon eh. Ang titigas lang ng ulo ni nanay at tatay. Eh di, tutulungan kita. Ano? Pre, tutulungan kitang ialis ang pamilya mo sa lugar na yon. At paano mong gagawin yun, ha? Basta ako nang bahala doon. Tsaka pag naayos ko na tong gulong to, sasabihin ko kay Papa na tulungan kayo. Makakapagsimula kayo muli sa ibang lugar, pre. Pangako ko yan. Tsaka ayaw mo nun. May katulong ka na rin protektahan sila sa kung anumang panganib ang nandun. Magaling ako makipaglaban, alam mo yan, pre. Payagan mo na ako magpalamig sa inyo. Magaling ka talagang makipaglaban. Yan nga ang dahilan kung bakit ka nagtatago ngayon, di ba? Tsaka, manghihingi ka ng tulong sa tatay mo? Eh di ba nga ang tatay mo mismo ang gusto magpakulong sa'yo ngayon? Ako na rin bahala doon. Para namang hindi mo kilalang tatay ko eh. Magkakaayos din kami noon. Kailangan ko lang talaga magpalamig sa ngayon eh. Kaya sige na, pre. O sige, pero... Yun! Salamat, pre! Teka nga, papayag akong sumama ka. Pero wag kang gagawa ng kalokohan doon, Arthur. At susundin mo lahat ng sasabihin ko at ng pamilya ko. Maliwanag? Oo na, para ka namang nanay eh. Akong bahala. Inilingan na lang ako ni Delphine habang abot tainga naman ang ngiti ko. Nakahinga ko ng maluwang na mga oras na yon. Siyempre, natakasan ko na si Papa at ang mga pulis. Pinaandar na ni Delphine ang jeep niya. Mahaba ang biyahe kaya ilang beses din ako nakatulog. Hindi ko na nga alam kung sang lupalop na kami nakarating eh. Nang magising ako, nasa daan pa rin kami at nag-umaga na. Kinusot ko ang aking mga mata habang tinitignan ng paligid. Isang malawak at lubak-lubak na kalsada ang dinadaanan namin. Tapos sa bawat gilid ng kalsada ay puro mga puno. O di kaya ay malawak na palayan na lang ang nakikita. Kumikab ako at tiningnan si Delphine na naninigarilyo na. Pre, ano? Parang walang katapusang daan na tong tinatahak natin ah. Anong oras ba tayo darating sa inyo? Malapit na tayo. Ay, nga pala pre. Bakit hindi mo kasama ang pamilya mo sa bayan? Bakit nandito sila sa liblib na probinsyang to? Takte, nasa mga papa ba to? Ang tigas ng ulo ni nanay at tatay. Noon pa man gusto ko na silang sumama sa akin. Pero ayaw naman nila. Pati kapatid kong si Emilia wala tuloy magawa kundi ang manatili doon. Dahil ayaw din naman niyang iwan si nanay at tatay. Wow, oo nga pala no. May kapatid ka. Naku, ang laki na nun ngayon no. Oy, tigilan mo yan ha. Huwag mong idadamay ang kapatid ko sa mga kalokohan mo. Grabe ka naman sa akin pre. Wala naman akong sinabi ah. Kilala kita, Art. Na iitakin ka ng tatay ko pag may ginawa ka kay Emilia. Baka mas mauna ka pang mamatay doon kaysa mahuli ng mga pulis. Tarantado ka. Wala nga akong gagawin. Parang sinabi ko lang na malaki na si Emilia. Basta umayos ka doon ha. Tsaka wag mong babanggitin ang totoong rason kung bakit ka sumama sa akin. Sabihin mo na lang na nagbabakasyon ka o ano. Baka kalagkarin ka ni tatay paalis ng bahay namin pag nalaman niyang tinatakbuhan mo ang mga pulis. Huwag mo rin sabihin na parte ka ng gang. Baka tayong dalawang kaladkarin nun paalis. Areglado pre, sagot kita. Hindi kita ipapahamak no. Siguraduhin mo talaga. Ilan lang bang mga bahay rito? Parang wala akong masyadong nakikitang bahay pre ah. Malalayo mga bahay rito. Yung sa pamilya lang namin ang magkakalapit dahil nasa iisang lugar lang. Ah, hindi lang pala nanay at tatay mo nakatira dito? Oo. Kasama din nila mga tiyahin, tiyuhin, lolo at lola namin. Wow! Eh di ang saya nun. Magkakapit bahay lang pala kayo. Ganun na nga. Kalahating oras pa ang biniyahe namin ni Delphine bago kami tuluyang nakarating sa lugar nila. Doon lang din ako nakakita ng mga tao at kabahayan. Pumarada si Delphine sa harapan ng isang hindi kalakihang bahay. Pero yun ang pinakamalaki sa mga bahay na naroon kasi karamihan sa mga kalapit na bahay mga kubo. Yun lang din ang sementong bahay kasi karamihan gawa sa kahoy at nipa. Nang bumaba kami ng jeep ni Delphine, ang dami agad na sumalubong sa kanya. Mga pamangkin niya yata yung mga bata. Nang tumingin ako sa malaking bahay ay sakto namang bumukas ang pinto at lumabas doon ang isang babae. Nakaputing bestida, maalon at maitim ang buhok na nakalugay hanggang bewang. Napanganga ako doon. Tumikim ako at lumapit kay Delphine na pinapaligiran pa rin ng mga bata. Pre, si
Si Emilia na ba yan? Tarantado ka! Sinabi ko nang huwag kang kapatid ko, di ba? Gago, di ka naman mabiro. Parang nagtatanong lang. Kilala kita, tigilan mo. Oo lang ha. Delvin, mabuti naman at dumating ka na. Tay, Kuya! Emilia! Nagpakabait ka ba habang wala ako, ha? Dako, Delphine, ang tigas ng ulo niyang kapatid mo. Nay naman! At bakit? Ano namang ginawa mo? Sinuway na naman kami ng ama mo. Pumunta na naman ang kabilang bayan ng hindi nagpapaalam at gabi nang umuwi. Ay nako, Emilia, ano ka ba naman? Bakit mo ginawa yun? Hindi ko naman sinadya. Wala kasi sila noon kaya hindi na ako nakapagpaalam. Kahit na. Kuya naman, karating mo palang sermon agad. Oo nga naman, pre. Sino to kuya? Magandang umaga po. Si Arthur. Nakilala mo na siya nung bata ka pa, Emilia. Naalala mo nung nagpunta kayo ng syudad noon? Nay, si Arthur po, yung kaibigan kong anak ni Don Julio. Arthur, nanay at tatay ko. Naalala mo po naman sila, di ba? Dako, eto na ba ang anak ni Don Julio? Ang laki mo da, iho. Magandang umaga po. Aling... Nena. Nena, Aling Nena. Dako, ikaw talaga. Pero teka anak, anong ginagawa ni Arthur dito? Delvin, bakit ka nagsama ng kaibigan mo? Hindi ba't nag-usap na tayo tungkol dyan? Tay, pasensya na po. Kasi... Magbabakasyon lang po sana ako rito. Hindi naman po ako magtatagal. Mga 1 linggo lang. 1 linggo. Opo. May problema po ba? Hindi po ako magiging pabigat. Tutulong ako sa mga gawaing bahay. Bakit dito? Ang daming pwedeng bakasyonan at bakit dito pa sa lugar namin? Ano po kasi... Binigay po sa akin ni Don Julio. Aalis kasi ang Don. Gustong magbakasyon ng isang to kung saan. Ayaw pumayag ni Don Julio na sumama sa ibang kabarkada niya at baka kung saan mapunta kaya pinasama na lang sa akin. Pasensya na po tay. Hindi po ako nakahindi eh. Huwag po kayong mag-alala. Mabait naman to. Sumusunod to sa bawal. Bata, balikan ang pinuntahan para pagbakasyonan. Hindi pang turista ang bayan namin. Maagang natutulog ang mga taga rito. Pagsapit ng dilim, dapat ay nasa loob ka na ng bahay. Maraming nangyayari sa gabi. Mapanghanib. Kaya kung gusto mo magtagal dito, sumunod ka sa mga sinasabi ko. Opo. Pero bakit po ba? Anong panganib ang meron Alam mo naman sa probinsya, iho, marami mga nangyayari kapag gabi. Oh? Ano? Di ba sabi mo, hindi ka magiging makulit? At susunod na lang. Tumahimik ka na pwede. Pasensya na po. Huwag po kayong magalala. Susundin ko po lahat ng bilin nyo. Mabuti kung ganon. Chang! Chong! Sino tong binatang ito, Neda? Kaibigan ni Delphine yan. Magbabakasyon lang dito ng 1 linggo. Arthur, ito nga pala si Chiang Maring at Chirene, Nina Delphine at Emilia. Ano magbabakasyon? Hindi ba sa loob na tayo mag-usap. Maring, tara na. Delvin, sa kwarto mo na lang patulugin yung bisita mo. Salamat po sa inyo. Art, tara na. Sige na, Arthur. Iligay niyo muna yung mga dala niyo sa kwarto ni Delphine. Maghahanda lang kami ni Ibelia ng agahan. Tawagin na lang namin kayo. Mainit naman ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Delphine. Alagang-alaga ako ng nanay niya. Pero yung tatay, tsuhin at tiyahin niya, halatang ayaw na nandun ako. Ang sama kasi ng mga tingin sa akin. Nginingitian ko na lang sila tuwing nagkakasalubong ang mga mata namin. Siyempre nangako ako kay Delphine na hindi ako gagawa ng gulo. Hindi na lang din ako nag-usisa kung anong panganib ang tinutukoy nila kasi baka mairita na sa akin ang matatanda at baka pati si Delphine. Tahimik ang lugar nila buong araw. Kung sa syudad mga sasakyan ang naririnig, doon mga huni lang ng ibon at tawanan ng mga bata. Wala akong magawa kaya pinagtiyagaan ko na lang ang panonood sa mga batang naglalaro habang nakasandal sa dingding ng bahay ni na Delphine. Art, Ano yan, pre? kakanin, ayaw mo? Wag na. Busog po naman ako. Sige. Anong ginagawa mo rito? At dito ka pa tumambay sa harapan ng bahay? Wala naman ako magawa kaya panonoorin ko na lang itong mga bubuit. Pinili mong tumito, di ba? Magtiis ka. Hindi to kagaya ng syudad na marami kang magagawa. Oo na nga. Pero pre, anong ginagawa mo rito ha? Isama mo na lang ako at nang may magawa naman ako. Mangangaso kami mamaya. Sama ka? Yun! Anong uhuli natin? Mga baboy ramo? Oo. Angas! Di pa ako nakakakita ng baboy ramo sa personal eh. Kuya, may ginagawa ka ba? Wala naman, bakit? Pwede magpasama sa sentro?
may bibilhin lang ako. At anong bibilin mo? Mga gulay at iba pang ulam. Inutusan ako ni nanay eh. Tara pre, samahan na natin. Anong natin? Ako lang ang sasama. Pre naman, bagot na akong panoorin yung mga bubwit. Sama mo na ako. Baka kailangan nyo ng tagabuhat ng mga bibilhin, di ba? Anong akala mo sa akin? Tama naman siya, kuya. Sama na natin. At talagang nagkampihan pa kayo, ha? Pre naman, wala naman akong ginagawa rito eh. Tsaka isa pa, hindi ko yata kayang manatili dito kasama ang mga magulang. At iba mong mga tiyuhin at tiyahin. Baka balatan ako ng buhay ng mga to, pre. Gago! Oo na! Sumama ka na! Teka lang, kunin ko yung susi ng jeep. Salamat, pre. Emilia, kumusta ka naman? Ang tagal mo na rin hindi dinadalaw ang kuya mo sa syudad, ah. Ayos lang naman ako, Arthur. Ikaw, kumusta ka naman? Ayos lang din naman ako. Malayo bang sentro nyo dito? Parang wala naman akong nakita habang papunta kami eh. Nasa kabilang banda ang sentro. Hindi talaga matadaanan pag galing kang syudad. Ah, kaya pala. Pero malapit lang ba yun dito? Hindi naman tayo aabutin ng ilang oras? Hindi naman. Mga ilang minuto lang kapag may sasakyan. Kung wala si Delphine, anong sasakyan nyo papunta doon? Minsan naglalakad, minsan naman may mga magsasakang dumadaan kaya nakikisakay kami sa kalabaw. Oh, ganun pala dito? Ngayon ka lang ba nakapunta ng probinsya? Ah, oo. Kadalasan kasi nasa syudad lang kami. Kaya nga rin ako pumayag na dito na lang magbakasyon para naman maranasan ko rin ang mamuhay sa malayong probinsya, hindi ba? Yung malayo talaga sa maingay at magulong syudad. Makakapag-relax ako ng maayos dito. Maganda ba sa syudad, Arthur? Oo naman. Kasi marami kang pwedeng masubukang bago. Tapos marami ka rin makikilala. Marami kang mapupuntang mga establishmento. Ang gaganda rin ng mga mall doon. Talaga? Ay, siguro ang ganda nga doon. Alam mo, gusto ko talaga makapunta doon eh. Gusto kong sumama kay kuya at doon at tumira. Eh, bakit hindi ka na lang sumama kay Delphine? Tara na! Anong pinag-uusapan ninyo? Wala kuya. Tara na! Kunot noong tiningnan ko si Emilia na agad tumalikod sa amin ni Delphine. Nagtaka din si Delphine sa biglang pag-iwas ng kapatid niya pero hindi na rin naman ito nagsalita. Sumakay na kami sa owner jeep at saka umalis doon. Nasa looban lang pala talaga ang bahay nila Delphine. Pagdating kasi namin sa highway at nung magtuloy kami sa kabilang bahagi ng probinsya nila, ay may mga bahay naman pala doon. Marami ring tao sa sentro nila. Nandun ang mga palengke, mga maliit na establishmento, pero hindi talaga ganun kalaki o kaingay kagaya ng syudad. Ano ba mga kailangan mong bilhin, Emilia? Ito. May listahan namang binigay si nanay eh. O sige, kami na bahala dito sa iba. Ay, tara. Pre, hihiwalay na lang din ako. Akin na yung iba para madali tayo matapos, di ba? Sigurado ka? O naman, pre. Kuya, una na ako ha. Bilisan yung bumili ng mga yan. O sige, dito na lang tayo magkita. Arthur, tara na. Ayos lang ako, pre. Ako na maghanap ng iba dyan. Oh, eto mga to sa akin, ha? Sigurado ka, kaya mo yan, ha? Pag mali ang binili mo, talagang palalayasin ka ni nanay sa bahay. Alam ko naman itong mga to, pre. Grabe ka naman sa akin. Siguraduhin mo lang. Binilisan ko na lang ang pagbili ng mga nakatoka sa akin. 3 lang din naman yung kinuha ko. Nagtanong din ako sa mga tindera kung tama ba ang mga binili ko kasi baka nga palayasin ako pag nagkamali ako. Na matapos ko babalik na sana ako kung nasa ng jeep pero nakasalubong ko si Emilia kaya sinamahan ko na lang siya. Emilia, tapos na ako. Teka, ako na magdadala niyan. Hindi. Hindi na, akin na. Bahala ka. Si kuya, hindi pa ba tapos? Hindi pa ata. Papunta na sana ako sa jeep pero nakita kita kaya lumapit na ako sa'yo. O nga pala, okay naman itong mga nabili ko? Tingnan mo naman. Ayos naman. Salamat ha. Yun, buti na lang. Marami ka pa bang bibilhin? Wala na. Hinihintay ko na lang itong karning binili ko. Oh, ayos pala. O sige, hintayin na lang natin. Hoy! Nandiyan lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Pre, hinintay ko na lang si Emilia. Maraming dala eh. Matagal pa ba yan? Hindi naman kuya. Pinabalot na lang nila. Oh, ayan na pala. Ako na, Emilia. Salamat. Tara na at baka wala tayong tanghalian. Sabay kaming bumalik sa jeep ni Delphine. Gusto ko pa nga sanang magtagal dun kaso nagmamadali si Delphine kaya hindi na lang ako nagreklamo. Nang makabalik kami ng bahay nila, naging abala naman agad sila sa paghahanda. Wala na naman tuloy akong nagawa.
Umikot na lang ako sa likuran ng bahay nila para magyosi. Habang nagyoyosi ay tanaw ko ang malawak na gubat sa likuran ng bahay nila. Nakatingin lang ako sa mga kahoy doon nang may biglang dumating sa aking figura, ilang metro ang layo sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at tumakbang papasok ng gubat nang bigla namang may humatak sa akin pabalik. Gulat na lumingon ako. Emilia, putik. Aatakihin naman ako sa'yo eh. Anong ginagawa mo? Ha? Nakita kitang parang papasok ng gubat. Ano gagawin mo doon? Ay, yun. Ano, may nakita akong parang figura ng tao. At anong gagawin mo? Pupuntahan mo? Ha? Halika na, kakain na tayo. Baka guni-guni mo lang yon. Walang nagpupunta dyan maliban na lang sa mga ngaso. Nananghalian kami pagkatapos ay umalis ang mga matatanda kasama si Delphine. Kaya naiwan na naman ako doon kasama ang mga bata at si Emilia. Kaso hindi ko naman nakausap si Emilia kasi abala rin siya sa paglilinis ng bahay. Gusto ko nga sana siyang tulungan kaso ayaw naman niya. Pagdating ng hapon, mga 4:00 pa lang yata ay nagluto na ng hapunan si Emilia. Saktong pagkatapos niya ay dumating naman sina Delphine at ang mga kasama niya. Palubog pa lang ang araw ay kumakain na kami ng hapunan. Nasa labas kaming lahat dahil salo-salo silang buong pamilya sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan, nagligpit sila ng pinagkainan, saka kami pumasok na ng bahay. Mag-aalas 7 pa lang yata, pinatulog na ako. Sinubukan ko namang matulog pero talagang hindi kaya ng isip ko. Nakatulala lang ako sa kisame. Pinilit ko ang sarili kong wag lumabas kasi nga sabi nila bawal. Pero ilang minuto pa ang lumipas, di na ako makapagpigil. Bumalikos ako ng bangon at dahan-dahang lumabas ng bahay. Grabe, ang tahimik nga rito. Putragis na yan. Paano nila nakakayanang matulog ng ganito kaaga? Talaga bang tulog na silang lahat? Tama yata talaga si Delphine na hindi ako bagay dito. Hindi ako tatagal sa ganitong lugar. Bakit kaya ganito sila kahigpit? Tsaka, anong sinasabi ng nanay niya na maraming nangyayari paggabi? Eh ni walang kahit sino dito eh. Anong mangyayari? May tao pa kaya sa sentro nila? Wala man lang bang inuman dito? Sana pala bumili ako ng alak kanina eh. Makakapag-inom pa sana ako. Yayain ko nga si Delvin bukas. Anong ginagawa mo rito? Emilia! At naninigarilyo ko pa talaga sa harapan ng bahay namin? Pasensya na. Ayan, pasensya ka na. Bakit ka lumabas? Gabi na! Di ba sabi mo susunod ka sa mga bawal? Alam mong bawal nang lumabas kapag madilim na. Pasensya na. Hindi kasi talaga ako makakatulog eh. Hindi talaga ako sanay na matulog ng ganito kaaga eh. Eh bakit kailangan mo lumabas ha? Eh ikaw, bakit ka rin lumabas? Kasi akala ko may nakapasok sa bahay. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Tapos may nakita pa akong bulto ng tao rito. Ikaw lang pala. Pumasok ka na nga. Mamaya na, magpapaantok lang ako. Hindi nga pwedeng manatili dito sa labas. Bilisan mo na at baka magising si nanay at tatay. Teka nga, bakit parang natataranta ka? Ayos ka lang ba? Basta, pumasok ka na lang pwede. Hindi nga pwedeng lumabas pag madilim na. Mapanganib. Bakit nga mapanganib ha? Eh wala lang ang katao-tao. Ha? Teka, may mga tao ata. Pero bakit gumagapang? Arthur, sana na pumasok na tayo. Sus, parang hangin lang. Takot ka dyan sa mga gumagapang? Ano yung ingay na yun? Hindi na sila. Arthur, pumasok ka na. Hindi na ako nakasagot pa nang hinila ako ni Emilia pabalik sa loob ng bahay. Kasabay noon ay ang pagsalakay ng mga lumilipad na nilalang. Sumigaw si Emilia at hinarangan ng pinto. Nataranta ako at agading tumakbo para tulungan siya. Kumalabog ang bubong na para bang gusto nila itong sirain. Tulala akong nakatingin kay Emilia na noon ay takot na takot habang pigil-pigil namin ang pinto. Pakiramdam ko noon pinapaligiran kami ng mga halimaw dahil naririnig ko sila sa kahit saang sulok ng bahay. Hindi ko masyadong nakita ang itsura nila dahil hinila agad ako ni Emilia kanina. Pero nakita ko may pakpak sila. Mahahaba ang buhok at kulubot ang mga balat. Kinalampag nila ang mga dingding at bubong ng bahay, kaya mas lalo kaming nataranta ni Emilia hanggang sa lumabas si na Delphine kasama ang tatay at tiyuhin niya. Galit na galit ang tatay niyang hinarap si Emilia. Sobrang gulo ng mga oras na yun. Dala ang mga itak at sibat. Lumabas silang tatlo at kinalaban ng kung anumang mga halimaw ang nasa labas. Tumakbo naman si Emilia sa akin at yumakap. Nasa labas na rin ang tiyahin at ina niya.
Di ko na alam kung ano nangyayari sa labas. Narinig lang namin ang hiyawan at pagaspas ng mga pakpak. Nay! Si tatay! Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa tatay mo, Delphine? Tay! Muntik na siyang madagit ng isa kanina. Sandali! Kukunin ko ang panggamot. Pre, anong matutulong ko? Hawakan mo mga paa ni tatay. Sinunod ko ang sinabi ni Delphine at hinawakan ang mga paa ng tatay niya habang namimilipit ito sa sobrang sakit. Malaki ang sugat nito sa tiyan. Ginamot ito ng tiyahin ni Delphine. Mga ilang oras din kaming nakatutok sa tatay ni Delphine hanggang sa kumalma na rin ito at nakatulog. Habang nililinis ni Emilia at Aling Nena ang nagkalat na dugo at mga gamit, hinigit naman ako ni Delphine papasok sa kwarto niya. Galit na galit ang mukha niya at pakiramdam ko talaga ng mga oras na yon, sasapakin na niya ako. Punyeta naman, Arthur! Di ba sinabi na naman sa'yo na hindi ka nga pwedeng lumabas kapag madilim na? Bakit ka lumabas, ha? Ano? Akala mo hindi namin malalaman? Sinabi ni Emilia kay Tiang. Tingnan mo kung ano nangyari! Muntikan pang mapatay si tatay! Anong mga limo yun, Delphine? Putik, ano bang meron dito sa lugar nyo? Gusto mo talagang malaman, ha? Pag nalaman mo na, aalis ka na ba? Alam mo, mas mabuti pang ang umalis ka na lang dito eh. Sabi ko na nga bang maling desisyon ang dalhin kita dito. Kung ganun, anong ang mga halimaw yun? Yun bang sinasabi mong panganib, ha? Oo! Aswang ang mga yun, Arthur. Pinamumugaran ng mga aswang ang lugar namin. Gabi-gabi sila nananalakay, kaya lahat nag-iingat. Kaya palubog pa lang ang araw, dapat nasa loob ka na ng bahay. Kaya dapat hindi ka na lumabas kapag madaling na. Ano? Ayos na ba? Ha? Naiintindihan mo na ba? Yung may mga pakpak? Aswang sila? Mga kakaibang uri ng aswang. Hindi namin alam kung anong uri talaga sila at kung saan sila nanggaling. Isang araw bigla na lang silang nananalakay. Nagsimula sa isa hanggang sa dumami na sila. Hanggang sa mas dumami na rin ang mga nabiktima nila. Nag-alisa ng mga tao. Naiwan ang mga walang mapuntahan. At kayo, pre may mapupuntahan kayo. May trabaho ka naman sa syudad. Bakit hindi pa kayo umalis dito? Dahil ayaw nga ng mga magulang ko. Sinabi ko din sa'yo, di ba? Kinukumbinsi ko pa lang silang umalis. Ngayon malamang mas hindi aalis ang mga yan. Ha? Bakit? Dahil mas lumalakas at dumadami ang pwersa ng mga aswang. At malamang wala na talagang manunugis ang pupunta dito para kalabanin sila. Pamilya na lang naman namin ang nakakaya pang tumira dito. Pre, naguguluhan ako. Anong manunugis? Sino naman ang mga yon? Sila ang mga kumakalaban sa mga aswang. At isa kayo sa mga yon? Oo. Kung ganun, Nay! Bukas na bukas, ihatid mo na pabalik ng syudad yan. Naiintindihan mo ba, ha, Delphine? Aling Nena? At ikaw, hindi ba't sinabihan ka na? Ang sabi mo, susunod ka sa mga bili namin, pero anong nangyari, ha? Bakit lumabas ka pa rin? Dahil sa'yo kaya sumala kaya ba kayo dito? Po? Nay, tama na po. Huwag kayong mag-alala. Iuuwi ko na yan bukas. Siguraduhin mo lang, Delphine. Kahit anak pa ni Don Julio to, hindi ko to mapapatawad pag may nangyaring masama sa ama mo. Matulog ka na, Art. Bukas na bukas, ihahatid na kita pabalik sa syudad. Iniwan ako ni Delphine doon. Napaupo na lang ako sa papag at napatingala sa kisame. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Delphine sa akin. Marami ding tanong sa utak ko ng mga oras na yon. Pinilit kong matulog ng gabing yon pero hindi naman ako nakatulog. Napansin ko na lang na sumikat na ang araw. Sobrang tahimik ng buong bahay ng magagahan. Ramdam ko ang pagkadisgusto ng mga tao sa paligid ko kaya hindi na lang ako nagsalita. Pagkatapos kumain, pinahanda na ako ni Delphine at aalis na daw kami. Aalis ka na talaga? Emilia, ikaw pala yan. Oo, aalis na ako. Pwede bang sumama? Ano? Isama mo na lang ako. Pakiusap. Emilia? Ayoko na dito. Arthur, sige na. Magtatrabaho na lang ako. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Pangako. Emilia, hindi kita maintindihan. Bakit gusto mong... Arthur, tara na. Delphine, pare, Sige, Arthur. Ingat kayo. ha? Teka, Emilia. Hayaan mo ng kapatid ko. Sumakay ka na. Bilis! Kailangan ko ring makabalik agad. Nagugulo ang sumakay ako sa jeep. Gusto ko pa sanang sabihin kay Delphine na umiyak ang kapatid niya at gustong sumama pero galit pa rin siya sa akin kaya hindi na lang ako kumulit.
Ang problema na rin kasi ako kung saan ako pupunta. Napahimas na lang ako ng sentido habang pabalik kami sa syudad. Nang makarating kami sa kabilang bayan kung saan marami-rami na ang mga tao, biglang huminto ang jeep ni Delphine. Takang tumingin ako sa mga sasakyang nakahinto rin sa harap namin. Doon ko nakitang may checkpoint. Bigla akong kinabahan at napatingin kay Delphine na seryoso lang nakatingin sa harapan. Tiningnan ko ulit ang mga pulis na nagbabantay ng checkpoint at mas tumindi ang kaba ko nang makilala ang mga yun. Napasinghap ako at niyugyug ang braso ni Delphine. Ano? Pre, hindi tayo pwedeng tumuloy. Mga kaibigan ni Papa ang mga pulis na yan. Ibalik mo ako. Ibalik mo ako. Ano? Hindi! Pre, please, sige na. Ibalik mo. Punyeta! Hoy, Arthur! Ano ba? Bitiwan mo manibela! Hindi ako nakinig kay Delphine. Inagaw ko ang manibela at pilit na binabalik ang sasakyan. Sa huli pumayag na rin naman siya at pinaharurot na ito pabalik. Panay ang lingon ko sa takot na baka sinundan kami ng mga pulis. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalayo na kami. Doon ko naisip na di pa talaga ako pwedeng bumalik sa syudad. Nakakatakot ang lugar nila Delphine pero mas natatakot ako makulong. Maghintay na lang tayo ng ilang oras bago tayo bumalik. Sigurado namang hindi buong araw ang checkpoint na yun. Paano kung buong araw, ha? Pre, hindi pa ako pwedeng bumalik. Kita mo naman, di ba? Hindi pa humuhupa ang galit ni Papa. Pre naman, sorry na sa nangyari kagabi. Makikiusap ako sa mga magulang mo. Hihingi ako ng tawad at hindi na ako magiging pasaway. Pangako yan. Payagan niyo lang ulit akong manatili doon. Art, muntik na mamatay ang tatay ko. Alam ko, kaya nga sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Pero ngayon alam ko na, mag-iingat na ako, pangako. Di ba kayo ang kumakalaban sa mga aswang na yun? Tutulong ako. At anong tingin mo sa mga aswang? Para mga kalaban mong gang? Ibang ka na ba, Arthur? Nakita mo kung ano kaya nilang gawin kagabi. O edi turuan niyo ako. Bukod sa pakikipaglaban, baka matulungan din kitang kumbinsin ng mga magulang mo na umalis na kayo doon. Kawawa naman ang kapatid mo. Gustong gusto na umalis doon. Pre, ano ba yan? Papatayin mo ba ako? Anong sinabi sa'yo ni Emilia? Gusto niyang sumama sa akin kanina, pre. Ayaw niya na sa lugar na yun. Sabi niya pa nga, magtatrabaho daw siya at hindi siya magiging pabigat sa akin. Basta ba isama ko lang siya. Naawa ako sa kapatid mo. Sinasabi ko na nga ba darating din ang panahon gugustuhin umalis ni Emilia. Sa bagay, nakakapagod nga naman ang bayang yun. Bakit kasi hindi mo nalang isinamang kapatid mo sa syudad? Noon, ayaw niya rin namang iwan ang mga magulang namin. Sabi niya walang magbabantay sa kanila, kaya maiiwan na lang muna siya. Pero mukhang maging siya ay napagod na rin sa mga nangyayari sa bayang yon. Gusto na rin niyang tumakas na lang. Ano bang makakapagpaalis sa mga magulang mo sa bayang yun? Sa totoo lang, wala. Doon na sila lumaki sa bayang yon. Ayaw nila sa maingay na syudad. Alam mo, ayos lang naman sana sa amin na manatili sila doon. Pero yung sanang panatag kaming magkapatid na pag-uwi namin ay buhay pa sila. Hindi gaya nitong nakakatakot umalis dahil baka pag-alis namin, patayin naman sila. Bihasa sila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero hindi naman may pagkakailang matatanda na sila at mas lumalakas ang mga aswang. Doon palang talo na agad sila eh. Idagdag pang madami ding bata sa pamilya. Kung ganun, dapat mo na nga silang makumbinsi na umalis na lang. Sana ganun lang kadali yun. Pre, tutulungan kita. Pangako yan. At paano mo gagawin yun ha? Galit na galit ang mga yun sa'yo. Alam ko, pero hindi ako susuko, pre. Gagawin kong lahat. Hihingi ako ng tawad at para hindi ako maging pabigat, magpapaturo ko kung paano labanan ng mga punyetang aswang na yun. Sigurado kang gagawin mo ang lahat. Oo nga, basta ako nang bahala, okay? Tsaka ayaw mo nun, madadagdagan ang mga makikipaglaban sa mga aswang. Batak ako, pre. Kayang-kaya kong labanan ng mga yun. Napakayabang mo talagang tarantado ka. Seryoso ako, pre. Sige, balik na tayo. Pero hindi na kita sasagutin kina tatay. Yun. Salamat, pre, ha? Gago. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagagawa ng katarantaduhan. Oo nga. Hapon na nang makabalik kami sa kanila. Pagkarating namin, nagtaka kami dahil parang may pagpupulong doon sa harapan ng bahay ni na Delphine. Nakahinga lang ako ng maluwag-luwag nang makitang si Mang Daniel ang nangunguna sa kanila. Buti na lang at hindi naman siya gaanong napuruhan. Mabilis din atang gumaling ang sugat niya dahil nakakilos na siya. Pagparada ng jeep ni Delphine, nahinto silang lahat at nagtinginan sa amin. Agad na nagbulungan ng mga tao nang makita ako. Nang makita kami ni Emilia, agad siyang lumapit sa amin.
umalis? Oo. Delphine, anong ginagawa ng lalaking yan dito? Bakit po yan pinabalik? Aling Nena, pasensya na po. Huwag po kayong magalit kay Delphine. Kasalanan ko po. Ako po nagpumulit na bumalik kami. Ang kapal din naman talaga ng apog mo makiusap na bumalik pa ha. Ikaw ang dahilan kung bakit napahamak ang kapatid ko. Alam mong maraming bata dito. Paano kung sila naman ang atakihin mamayang gabi ha? Aling Maring, Aling Nena, Mang Daniel, pasensya na po talaga. Tinatanggap ko po ang pagkakamali ko. Hanggang ngayon ay nagsisisi po ako, sinuway ko kayo. Kaya nga rin gusto kong makabawi sa inyo eh. Hindi ko po kayang umalis dito habang kayo'y nasa panganib. Kaya sana po hayaan niyo akong tumulong kahit man lang hanggang sa pagkatapos ng bakasyon ko. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Kaya namin ang mga sarili namin dito. Alam ko pong malalakas kayo at kaya niyo ng mga sarili niyo. Pero tutulong pa rin po ako. Pangako po yon. Kaya pakiusap po. Mang Daniel, pasensya na po talaga kung napahama kayo dahil sa akin. Inaako ko pong pagkakamaling yon at gusto ko pong makabawi sa inyo. Pakiusap po, Mang Daniel. Hayaan niyo po sana akong tumulong. At anong maitutulong mo sa amin, ha? Marunong po akong makipaglaban. Iba ang pakikipaglaban sa mga aswang. Alam ko po. Kaya nga po magpapaturo ko kay Delphine ng mga dapat kong gawin. Hindi na po mauulit ang nangyari kagabi. Hindi ako agad sinagot ni Mang Daniel. Nag-usap pa sila ng mga tiyahin at tiyuhin ni Delphine bago tuluyang pumayag na doon na muna ako. Nagkasundo lang kami na hanggang katapusan na lang ako ng linggong yun. Nagpasalamat ako. Malaking bagay na rin kasi yung binigay nilang araw. Sa isip ko, mas lalamig na ang sitwasyon ko sa syudad. Para akong nabunutan ng tinik ng mga oras na yon, kahit na parang pinapatay na ako sa tingin ng ibang mga kapamilya ni Delphine. Pre, kailan mo ako tuturuan ng mga tungkol sa aswang? Tsaka ano bang ginagawa niyo bilang mga manunugis, pre? Nagro-ronda ba kayo sa gabi? Ha? Susugurin niyo bang mga aswang? Tumigil ka nga, Art. Ang ingay mo. Ako pang maingay? ako na nga tong gusto magpaturo para makatulong ako. Galing mo ring umarte kanina eh. Talaga lang ha? Gusto mong bumawi? Tarantado. Ikaw hindi natin nakita mga pulis kanina, hindi ka naman magpapabalik dito. Pre naman, napakamatampuhin mo naman. Siyempre nagulat at kinabahan din ako kagabi, no? Kagabi lang ako nakakita ng mga ganong nilalang. Pero sa susunod, lalabanan ko na mga yon. Oo na. Napakaingay mo. O ano na nga? Anong ginagawa ng mga manunugis ha? May lakad ba tayo mamayang gabi? Anong kailangan ko malaman? Anong nakakapatay sa mga halimaw na yon? Nakita ko kayo kagabi na may mga dala kayong iba't ibang armas. Bukod doon, ano pang pwedeng panlaban ha? Pwede ang kahit anong matutulis na bagay. Dapat masaksak mo sa puso nila. Pwede rin gumamit ng apoy at sunugin sila. Meron din namang orasyon lang ang ginagamit. Depende sa klase ng aswang. Pag malalakas na ang mga aswang, hindi na basta tinatabla niya ng mga pagtusok sa puso. Emilia? Teka, yung mga nakalaban nila kagabi, mga ordinaryong aswang lang bang mga yun? Karamihan sa kanila ordinaryo. Pero yung muntik ng dumagit kay tatay ay may mas mataas na rango. Buti na lang at may panggamot pa si Chamaring doon. Anong nakatalo doon? Wala, nakatakas sila. Di babalik ang mga yun? Baka, ewan. Oh, teka, saan ka pupunta pre? Akala ko ba tuturuan mo pa ako? Bukas na, susunduin ko pa si nanay sa sentro at paggabi na. Kita mo yung isang yun? Totoo ba yung sinabi mo kanina kina tatay at Chiang Maring? Ha? Oo naman, totoo yun. Talaga? Gusto mo kaming tulungan dito? Oo, at sa totoo lang, nangako rin ako sa kuya mo na tutulong akong kumbinsin ang nanay at tatay nyo para makaalis na kayo rito. Di ba gusto mo nang umalis dito? Oo! Teka, sinabi mo ba kay kuya yung sinabi ko sa'yo kanina? Pasensya ka na, nabanggit ko. Pero naintindihan naman niya. Talaga? Oo, ang sabi niya, baka nga raw napuno ko na kaya gusto mo na rin umalis dito. Kahit na noon naman ay ikaw ang nagpresentang maiwan. Nakakapagod ng magtago, Arthur. Ang daming bawal. Ang daming sinusunod. Alam ko namang para din yun sa kaligtasan namin. Pero nakakapagod ang ganitong buhay. Gusto ko naman maging malaya. Gusto kong pumasyal na walang binabantay ang panganib. Gusto kong pumunta ng ibang lugar. Nakaramdam ako ng awa kay Emilia ng mga oras na yon. Naisip ko na ang hirap nga sigurong mabuhay sa lugar nila. Napagtanto ko ring maswerte ako kasi malaya kong nagagawa ang mga gusto ko sa buhay. Sa sobrang pagkamalaya ko nga kung ano-anong katarantaduhan na lang ang nagawa ko. Kuminga ako ng malalim at inabot ang kamay ni Emilia. Pareho kaming nakaupo nun sa papag habang siya'y tulala sa kawalan. Hindi ko alam pero ng mga oras na yun gustong gusto ko na siyang ialis sa lugar na yun. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko habang nakatingin sa balungkot niyang mukha.
Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya, kaya napatitig siya sa akin. Huwag ka mag-alala. Nakakalis ka rin dito. Pangako yan. Isasama kita pag alis ko. Hindi papayag sina nanay at tatay. Gawa natin ang paraan yan, okay? Talaga? Oo, gagawa namin ang paraan ng kuya mo. Salamat, Arthur. Walang anuman. Oh, huwag ka nang malungkot ha. Salamat. Mabait ka naman pala. Teka, may sinabi bang kuya mo sa'yo, ha? Wala naman. Sabi niya lang, pilyo ka raw at tarantado madalas. Wow! Wow naman talaga, oh. Sige na, mauna na ako sa'yo. Maghahanda pa ako ng pagkain natin. Teka, Emilia. Pwede mo ba akong turuan ng mga dapat kong malaman tungkol sa mga aswang? Mukhang abala ang kuya mo eh. Sige ba? Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Magsimula tayo mamaya pagkatapos kumain. Para naman may ginagawa ka at hindi mo kailangang matulog ng maaga. Salamat. Nang gabing yon, hindi ako natulog ng maaga. Nasa may hapagkainan kami ni Emilia habang sinasabi niya sa akin kung anong mga aswang na yon. Base na rin sa mga nakikita nila noon pa. Tinuruan niya ako ng iba't ibang pangontra at armas laban sa mga ito. Sinabayan pa kami ni Delphine nung una, pero nauna na rin siya matulog kaya naiwan kami ni Emilia roon. Sasalakay ba ulit ang mga yon ngayon? Hindi ko alam, Arthur. Ha? Akala ko ba gabi-gabi sila nananalakay? Oo nga, pero hindi namin alam kung saan at kung kailan. Pag-iingat lang yung hindi paglabas sa gabi. Baka talagang nagkataon lang na naamoy ka nila nung isang gabi. Bago ka pa naman dito, mas nabango sa kanila ang mga bagong salta. Kung ganon, ano nang ginagawa nyo? Kagabi, hindi naman umalis ang tatay at tiyuhin mo. Sabi ni Delphine, mga manunugis kayo, mga taong kumakalaban sa mga aswang. Akala ko nga may mga magro-ronda ngayong gabi para pumatay ng aswang eh. Hindi ganon kadali labanan ng mga aswang, Arthur. Lalo na ngayon, na sobrang dami at lakas na nila. Sa totoo lang, ay pinaplano sila tatay. Hindi ko alam kung anong eksakto yung plano nila, pero yun ang dahilan kung bakit hindi na muna lumalabas si ng tatay at Chong. Hindi kagaya noon, naggabi-gabi sila kung magronda. Kung hindi na sila nagro-ronda ngayon, sino nang gumagawa ng tuwing gabi? Ang alam ko, may ilan silang mga kasama na nagronda pa rin naman sa ilang lugar. Ewan ko anong ginagawa nila ngayon. Tanungin mo na lang siguro si kuya. Mas alam na ng mga plano ni na tatay eh. Sige, salamat sa pagturo mo sa akin ngayon ha. Walang anuman. Matulog ka na. Ikaw rin. Nakatulong ang pagiging busy ko ng gabing yon dahil nakatulog din ako agad. Wala namang kung anong nangyari ng gabing yon. Nang umaga na, kalmado naman ang mga tao pero ramdam ko pa rin na ayaw nilang nandun ako. Di ko na lang pinansin. Sumama ako kina Delphine at sa tsorene niya ng mga aso. Tapos pumunta rin kami ng sentro para bumili ng mga karne. Anong oras na kayo natapos ni Emilia kagabi? Mga bandang 10:00 lang din. Sumunod din naman kami kaagad sa'yo eh. Buti naman at hindi ka na nagpasaway. Pre, seryoso ako sa paghingi ko ng tawad, okay? Tsaka ayoko mapahamak ang kapatid mo. Iaalis ko pa yun dito. Hoy, gago ka! Ano pinagsasabi mo? Oh, kalma. Di ba nga nangako akong tutulungan ko kayo makaalis dito? Yun lang yun, ikaw naman. Mabuti nang malinaw. Oo nga pala pre, may itatanong ako sa'yo. Ano? Sabi kasi ni Emilia, may plano daw ang pamilya niyo sa mga aswang kaya hindi na sila nagro-ronda. Anong plano yun? Sinabi niya yun? Oo, hindi raw niya alam kung anong eksaktong plano kaya sa'yo na lang daw ako magtanong. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Ha? Eh paano ko kayo tutulungan? Sasabihin ka namin kung kakailanganin namin ng tulong mo. Ganun lang kasimple. Sa ngayon, mabuti ang ginagawa mo na nagpapaturo ka. Pero ang makialam pa sa mga plano ng pamilya namin, hindi mo na dapat ginagawa yun. Pero pre, Ano pag dinadaldal ninyo dyan? Tara na! Oh, dalhin mo to. paano kaya ako makakatulong sa kanila kung ayaw naman akong isali? Sandali. Mauna na kayo, Delphine. Susunod ako. Chong, may gagawin pa ba kayo? May kakausapin lang ako. Pre, sino yung kausap ng tiyuhin mo? Isa sa mga kasamahan naming manunugis. Wow, may gagawin ba sila? Tayo? Ano, magro-ronda pa tayo mamaya ha? Napakaingay mo. Sinabi ko na sa'yong sasabihan ka namin kung kakailanganin namin ng tulong mo. Ang kulit mo rin eh. Oo na, ito naman. Sabik lang ako sa aksyon. Tarantado ka talaga. Basta siguraduhin mo lang na natatandaan mo lahat ng tinuro sa'yo ni Emilia. Hindi na ako sumagot at hindi na rin ako nangulit kung ano ba talagang plano nila.
Pagbalik namin sa bahay, nananghalian kami. Tapos bumalik kami sa gubat para mga sulit. Magagabi na rin ang umuwi kami sa bahay. Pagdating namin doon, tapos na silang maghapunan. Kaya kami na lang ni na Delphine at Mang Rene ang kumain. Delphine! Nay, bakit po? Diyos ko, Delphine, ang kapatid mo! Teka, ano pong nangyari kay Imelda? Wala siya sa kwarto niya. Ano? Gabi na! Saan siya nagpunta? Nena, Daniel, umalis si Emilia kaninang hapon. Ano? Saan nagpunta? Sa kabilang bayan. May pista yata doon at gusto raw pumunta ng perya. Kasama niya ang pinsang si Risa. Punyeta! Bakit hindi sila nagpaalam? Kasi hindi naman kayo papayag. Ang Rene Delvin, samahan niyo ko. Pupuntahan natin ang ibang mga kasama at hahanapin natin si Emilia. Teka po, sasama ako. Sigurado kang kaya mo, ha? Kaya ko. Ano pang silbi ng pagturo sa akin ni Emilia kung hindi naman ako makakasama? Sige, sumama ka na. Delvin, bigyan mo ng armas ito. Binigyan ako ni Delphine ng isang sibat. May kanya-kanya din silang mga armas. Paglabas namin ng bahay, sinalubong kaagad kami ng malakas na hangin. Pinauna kami ni Delphine sa kabilang bayan, habang sila ni Mang Rene at Mang Daniel ay pinuntahan ng mga kasamahan nila. Sobrang tahimik na ng daan, pero nang makarating kami sa kabilang bayan, nakakita na rin ako sa wakas ng kasiyahan. Agad namin sinuyod ang lugar kahit na napakaraming mga tao. Ang daming tao, Delphine. Hindi ba sila takot na baka sumalakay ang mga aswang dito? Hindi ko rin alam kung bakit nagpapiesta sila ng ganito. Malamang nakatunog ang mga aswang. Mag-ingat ka. Baka nakakasalubong mo lang sila. Saan natin hahanapin si Emilia? Tsaka, susunod ba si Mang Daniel? Susunod din na tatay. Maghiwalay muna tayo. Diyan ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Dito na lang tayo magkita ulit. Sige. Saan ko naman hahanapin yung si Emilia? Bakit ba kasi umalis pa yun ng bahay? Kung gusto niya talagang pumunta ng piyesta, sana, anak ng toko ka! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo! Kita mo tong tarantadong to! Parang walang narinig! Bingi pa yata! Inis na pinulot ko ang bag ko. Nagkalat ang mga laman nun kaya mas lalo akong nabubusit. Mga pangontra ang laman ng bag kong yun. May mga bawang, asin, isang anting-anting na may orasyon daw sa loob, at isang langis na kumukulo pag may malapit na aswang. Buisit na binalik ko ang mga yun sa bag nang nakita kong kumukulo ang langis na dala ko. Napakurap ako ng isang segundo bago ko yun inabos. Ang init. Ang sabi ni Emilia, kapag daw uminit ng husto ang langis, ibig sabihin maraming aswang ang nasa malapit. Napasinghap ako. Mabilis ko yung nilagay sa bag at nagpalingalinga sa paligid. Lahat ng tao, abala sa kanika nilang ginagawa. Kinakabahan ako't mabilis na naglakad para hanapin si Emilia o kaya naman si Delphine. Halos binangga ko na ang lahat ng mga nakasalubong ko. Hindi ko na alam kung nasan ako hanggang sa may nakita akong babae sa hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita yon. Tinakbo ko ang distansya namin ni Emilia. Pero laking gulat ko na lang nang biglang may humablot sa kanya papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Kumaripas ako ng takbo doon. Arthur! Saan ka pupunta? Delphine, nakita ko na si Emilia. Dinukot siya ng isang lalaki. Pumunta sila ng gubat. Ano? Susundan ko! Emilia! Ay! Shh! Anong ginagawa mo? Kailangan niya malaman nandito tayo. Nakita mo bang mukha ng lalaking kumuha sa kanya? Hindi, nakatalikod sa akin pero... Delphine, may pakiramdam akong aswang yun. Ano? Kanina may bumangga sa akin. Nalaglag ang laman ng bag ko. At nakita kong kumulo ang langis na dala ko. Sobrang init din nung kanina, Delphine. Ibig sabihin marami sila rito. Yun na nga. Kaya nagmadali akong hanapin si Emilia. O ikaw, pero ang nakita ko ay ang pagkakadagit ni Emilia papunta rito. Delphine, bakit? Shh! May nakatingin sa atin. Asan? Asan? Shh! Talasan mo pakiramdam mo. Kuya! Emilia! Delphine! Sa likod mo! Tumalahaw ang sigaw ni Emilia nang biglang may dumamba mula sa likuran ni Delphine. Isang lalaking may sungay at kulubot ang balat ang dumagan kay Delphine. Sinubukan niyang manlaban pero malakas ang halimaw. Tinagakaw ito ng sibat mula sa gilid kaya bahagya ito napalayo kay Delphine. Tinulungan ko si Delphine na bumangon. Umungol ang aswang at saka masama kaming tiningnan. Galit na galit ang pula nitong mga mata. Nakalabas sa mga pangil nito at tila isang maling hakbang lang namin dadambahin na kami nito. Kinuha ni Delphine ang dala niyang buntot pagi at walang awang hinampas ito hanggang sa hindi na ito makabangon. Nagmamadaling hinalungkat ko naman ang bag ni Delphine.
Ang una kong nakuha ay isang bote na may lamang likidong itim. Hindi ko alam kung para saan yun pero kinuha ko pa rin at sinaboy sa aswang. Pumalahaw ito ng sigaw. Kinuha ko ang sibat at saka tinusok ito sa puso. Kumiyaw ito pero hindi pa rin ito namamatay. Sa sobrang inis ko, kinuha ko ang gas na nasa loob ng bag ni Delphine at sinaboy yun sa buong katawan ng aswang. Anong ginagawa mo? Papatayin ko to. Asan ang lighter? Kuya! Emilia! Puntahan mo na si Emilia, Delphine! Walang hiya kang halimaw ka! Tetok bagay sa'yo! Sinilaban ko ang katawan niya kasama ang bote ng likidong tinapon ko sa kanya kanina. Dumugundong ang hiyaw niya sa buong gubat hanggang sa tuluyan siyang matupok ng apoy. Kasabay noon ay ang pagliparan ng mga paniki sa paligid namin. Agad na inalalayan ni Delphine si Emilia at sabay kaming tumakbo palabas ng gubat. Nang makalabas kami ng gubat, ay saka kami sinalubong ni Mang Rene at Mang Daniel. May 5 lalaki silang kasama. Nasa kanila na rin ang pinsan ni Emilia na kasama nitong pumunta sa pista. Si Delphine ang nagpaliwanag ng nangyari. Agad na pumasok sa gubat si Mang Rene kasama ang 2 lalaki. Naiwan naman sa amin si Mang Daniel at ang 3 pa. Nauna kaming umuwi na Delphine, Emilia at pinsan nila. Kuya, anong klaseng aswang yun? Ang lakas niya. Parang ngayon ko lang siya nakita. Oo nga, pre. Tsaka ano pala yung likido na hawak mo? Yung binuhos ko dun sa aswang. Panlaban yun sa mga aswang na may matataas na rango. Teka, ibig sabihin mataas ang ranggo ng aswang na yun? May sinabi siya sa akin kanina. Anong sinabi niya? Sabi niya, ako raw ang isusunod nila kay ate. Ha? Anong ate? Teka, may isa pa ba kayong kapatid? Oh, pre! Dahan-dahan naman! Kuya, ano ba? Ang bilis mo patakbo. Baka manisgasya tayo. Pre naman! Dahan-dahan lang! Hoy! Halos lumipad na kami sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Delphine. Kahit anong sigaw ni Emilia sa kanya ay hindi siya nakinig. Hanggang sa makarating na lang kami sa bahay nila. Agad kaming sinalubong ng mga tao roon. Mahigpit na niyakap ni Aling Nena si Emilia. Pinaulan na ng tanong ni Aling Maring si Emilia at ang pinsan niya. Sinabi namin ni Emilia ang buong pangyayari. Nang sinabi ni Emilia ang sinabi niya kanina sa amin tungkol dun sa aswang, ay napansin kong parang nag-iba din ang itsura ni Aling Maring at Aling Nena. Nagtaka ako't napalapit na rin sa kanila. Nang tignan ko si Delphine ay nakatungo lang siya at hindi kumikibo. Pre, anong nangyayari? May kapatid pa pala kayo? Emilia, May ate. May ate kami. Kinuha siya ng mga aswang. At ngayon, si Emilia naman ang gusto nilang kunin. Kailan pa ba tayo matututunay? Kailan ninyo matatanggap na hindi natin sila kaya, ha? Kinuha na nga nila si ate. Ngayon si Emilia naman ang pinagdidiskitahan nila. Isipin niyo naman ang kaligtasan ng kapatid ko. Delphine, maghunos dili ka sa mga sinasabi mo. Hindi ko nagugustuhan ang mga salitang lumalabas sa bibig mo. Bakit? Masakit ba? O sakit bang sariwain ang katotohanan ng kasalanan niyo kung bakit nawala si ate? Kuya, ano ba? Ayus-ayusin mo ang lakas ng dila mo, Delphine. Baka nakakalimutan mo kung sinong kaharap mo. Kailan niyo ba kasi matatanggap na wala ng pag-asa ang lugar na to? At hindi na natin may mabalik si ate. Aswang na siya! Isa na siya sa kanila! ano? Delphine, ano ba? Sinabi ng tama na! Tama na yan! Hindi, Chang! Pagod na ako maging sunod-sunuran sa inyo! Alam ninyo mas tumitindi ang panganib dito sa atin! Ilang beses ko na sinabing umalis na tayo! Pero hindi kayo nakikinig! Bakit? Kasi gusto niyong magpakabayani? Hindi nga natin kaya mga punyetang aswang na yun! Delphine! Alam mong hindi yan ang dahilan. Hindi natin pwedeng basta-basta na lang iwan ang ate mo! Nay! Kailan niyo ba matatanggap na wala na nga si ate? Wala na siya! Kinuha na siya ng mga aswang! Isa na siyang aswang! Hindi! Hindi ko matatanggap, Delphine! Hindi ko kayang tanggapin! May paraan pa! Makukuha natin ang ate mo! Nay naman! Kuya, tama na, please. Nay. Bakit, Delphine? Masama bang umasa, ha? Masama bang umasa na maililigtas pa natin ang ate mo? Anak ko yon! Kapatid nyo! Kung ikaw magagawa mong iwan ng ganon-ganon na lang ang kapatid mo, pwes!
Patawarin mo ako dahil hindi ko kaya! Tama na! Tama na, please! Kuya! Nay! Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Natulala na lang ako kay Emilia na noon ay nakayakap na sa nanay nila. Nasa tabi lang ni Aling Nena si Aling Maring na sobrang samarang tingin kay Delphine. Gusto kong puntahan at yakapin si Emilia pero nagkakagulo na sina Delphine at ang tiyang Maring niya. Kaya minabuti ko na lang pumaghitna sa kanila. Kinarangan ko si Delphine habang inaabot siya ni Aling Maring. Napaka makasarili mo! Nakapagsyudad ka lang ganyan ang pag-iisip mo, ha? Hindi lang ate mong kinuha ng aswang! Pati ibang mga pinsan mo! Paano sila, ha? Paano nakakaya ng konsensya mo pabayaan sila? Duwag ka, Delphine! Duwag! Kayo ang duwag! Duwag kayong aminin na hindi natin sila kaya! At hindi ninyo matanggap na kayo ang dahilan kung bakit sila nakuha ng mga aswang! Hindi ba't noon pa man kinukumbinsi ko na kayo umalis na tayo? Si Chong Dado, di ba sinabi na rin niya noon na sumama na tayo sa kanya sa Maynila? Pero hindi kayo nakinig. Bilib na bilib kayo sa mga sarili ninyo. Ilang buhay pa bang masasawi na hindi sa lahat ng oras kaya mong lumaban? Hindi tayo pinalaking tumatakbo sa laban, Delphine. Ang mga ninuno natin ang nagbuwis din ang mabuhay nila bilang mga manunugis. Pwes ayaw kong maging manunugis, Chang! Ayaw na Emilia ang maging manunugis! Ayaw namin makulong dito! Gusto namin ng ibang bagay! Gusto namin maranasang magtrabaho! Ayaw na namin makulong sa bayan ito! Wala kang utang na loob! Kung ganun pala gusto mo, sige! Huwag na huwag ka nagbabalik dito! Isasama kong kapatid ko! Hindi! Hindi mo dadalhin ang kapatid mo! Kung gusto mong talikuran ng pamilya natin, pwes! Umalis kang mag-isa! Nay, ano ba sinasabi niyo? Chang! Kuya, tama na po! Pre, tama na. Huwag mo nang patulan. Hindi, Art. Ayoko mangyari kay Emilia ang nangyari sa ate ko at sa mga pinsan ko. Hindi siya magiging asawa ng aswang! Asawa ng aswang? Oo. Kung hindi nila ginagawang pagkain ang mga babae, ginagawa nila itong asawa at paanakan. Ibig sabihin, nagiging aswang ang mga babaeng ginagawa nilang asawa? Hindi ko alam. Yun ang inaalam namin. Pero hanggang ngayon, hindi kami makapasok sa pugad nila na hindi namin alam kung saan sila nagpupugad. Nag-alalang napatingin ako kay Emilia na noon ay yakap-yakap na ang umiiyak niyang ina. Umalis ang tiyang Maring nila at pumasok sa bahay. Ang ibang mga pinsan naman nila ay pinapasok na rin sa kanika nilang mga bahay. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko ng mga oras na yon. May malalim pala talagang dahilan kung bakit ayaw ng mga magulang ni Delphine na umalis. Hindi rin niya mapilit ang mga ito. Pinapakalma ko si Delphine nang biglang dumating sina Mang Daniel at Mang Rene. Nagulat na lang ako nang bigla akong suntukin ni Mang Rene. Dahilan para mapaupo ako sa lupa. Sumigaw si Emilia at saka dumalo sa akin. Agad namang humarang si Delphine sa harapan namin. Napahawak ako sa pangako sa sakit. Chong, ano bang problema ninyo? Problema? Yang kaibigan mong problema. Wala nang ibang dinalayan kundi gulo. Ngayon talagang mamamatay na tayo lahat. Ano po bang sinasabi nyo? Tinulungan ko na nga si Emilia eh. Napatay ko yung aswang. Anong problema dun? Yun mismo ang problema. Pinatay mo ang aswang. Ha? Ang labo! Di ba nga dapat matuwa pa kayo at napatay ko ang aswang na yun? Ha? Paano naging problema yun? Delphine, nandun ka nang kinalaban niya ang aswang, hindi ba? Oo, kaming dalawang kumalaban doon. Masyadong malakas ang isang yon. Mukhang mataas ang ranggo. Hindi namatay sa pagsaksak sa puso. Kung hindi pa sinunog at sinabuyan ng itim na likido ni Arthur, hindi mamamatay. Talagang mataas ang ranggo ng aswang na yon. Anak yun ang pinuno nilang si Kanlaon. Ano? Anak ng pinunong aswang? Di mas lalong maganda. Napatay kong anak ng pinuno nila. Hindi mo naiintindihan, Arthur. Mas lalong magagalit at maghahasik ng lagim si Kanlaon dahil sa pagpatay mo sa anak niya. At masisira ang dapat na plano namin. Ha? Bakit? Ano ba kasing plano nyo? Ang plano ay tuntunin ang kuta ng mga aswang at dun sila patayin para maligtas ang mga nakuha nila.
Pero para magawa yun, kailangan pa ng mas maraming tao laban sa kanila at kailangan mas pag-aralan pa kung anong klaseng mga aswang sila para tuluyan na silang matalo. Dahil sa ginawa mo, hindi na namin matutuloy ang plano. Paniguradong galit na galit si Kanlaon at susugod yun dito bukas na gabi. Ngayon, kailangan natin paghandaan ang posible nilang pagsalakay. Kahit naiilang pa lamang tayo at hindi pa natin natutukoy kung ano ang kahinaan ng buong lahi nila. Naiintindihan mo ba ang resulta nun, ha? Habang sila, kayang-kaya tayong batayin. Hindi natin alam ang tamang pangontra laban sa kanila. Maraming mamamatay. Yung likidong itim. Namatay yung aswang dahil doon at dahil sinilaban ko siya. At sa tingin mo magkakaroon pa tayo ng panahong gawin yon? Si Kanlaon pa lang paniguradong patay na tayong lahat. Tayo, umalis na lang tayo rito! Hindi pwede. Susundan tayo ng mga yon. Lalo na ngayon na may kasalanan tayo sa kanila. Mas maraming mapapahamak. Ngayon alam mo na kung anong klaseng panganib ang dinala mo. Dapat ay naghintay kayo. Sana'y ginapos nyo muna ang aswang na yon at pinakita sa amin. Delvin, alam mo ang plano natin. Bakit hindi ka nag-ingat? Pasensya na po. Nawala sa isip ko. Ang sabihin mo, makasarili ka lang. Kanina nga lang, Daniel, kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa amin ng ina niya. Gusto na nga niya lumayas dito eh. E di pues, lumayas ka na. Kami na ang bahala rito. Hindi na namin kayo kailangan ng kaibigan mong takaw gulo. Alis ka, Delvin. Aalis ako pagkatapos ng gulong ito. Kung ayaw nyo pa rin makinig, bahala kayo. Pero isasama ko si Emilia. Hindi na ako papayag na manatili siya rito. Kita mo na, Daniel. Yang anak mong Tama na. Walang magagawa ang pag-aaway natin. Sa ngayon, kailangan na natin maganda. Bukas na bukas, pagsikat ng araw, paalisin natin ang mga bata at ilang kababaihan. Siguradong dito susugod ang mga aswang na yon. Anong gagawin natin, Daniel? Baka sumama si Kanlaon bukas. Hingi kami ng tulong kay Apo Juan para matulungan din tayo ng mga kasama niya. Yung itim na likido, yun ang nakatulong para mamatay yung aswang kanina. Baka yun din ang makapatay sa tatay niya. Kaya apuan din galing yon, di ba, Tay? Tatanungin namin si Juan. Kung pasamahin na lang kayo natin si Emilia sa mag-aalis bukas. Hindi pwede. Baka sila pa ang sundan. Paniguradong alam na nila kung sino si Emilia at kung anong amoy niya. Mapapahamak silang lahat. Mas mapoprotektahan natin siya. Ay, Diyos ko, ang anak ko. Sa ngayon, pumasok na tayo. Maging mapagmatyag tayo at hindi natin alam kung may susugod ngayong gabi. Maliwanag ba? Sumang-ayon kaming lahat. Tinulungan ako ni Delphine na tumayo. Tiningnan pa ako ng masama ni Mang Rene at Aling Maring habang papasok kami sa bahay. Sina Emilia at Delphine ang umalalay sa akin hanggang sa kwarto. Pag-uupo ko sa papag ay iniwan na rin kami ni Delphine. Si Emilia naman ay kumuha ng gamot para sa labi ko. Ang lakas kasi ng suntok ni Mang Rene kaya dumugo ito. Nang makabalik si Emilia at naupo na sa tabi ko ay bumuntong hininga ako. Pasensya na. Mukhang ako pang makakapatay sa ating lahat. Arthur, hindi mo kasalanan. Hindi mo naman alam. Ako nga hindi alam na may ganun silang plano. Yung tungkol sa ate mo at mga pinsan mo. Bakit hindi ko alam na may ate pala kayo? Hindi sinabi sa akin ni Delphine na may ate pala siya. Ayaw na kasi namin pag-usapan yon. Ayaw na rin sigurong alalahanin ni Kuya, kaya hindi niya na sinabi sa'yo. Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganun pala kalala ang pinagdaanan niyo sa mga aswang. Huwag ka magalala. Hindi ka namin pababayaan. Hindi kita pababayaan. Salamat, Arthur. At pasensya ka na rin kung nasama ka pa sa gulo namin. Hindi mo naman kasalanan. Ako naman ang nagdala ng sarili ko dito eh. Kahit na, magbabakasyon ka na nga lang, naging target ka pa ng mga aswang. Tama na. Ayos lang ako. Pagkatapos nating matalo ang mga halimaw na yon, makakaalis ka na rin dito. Isasama ka na ng kuya mo. Mararanasan mo na rin ang mga bagay na gusto mong maranasan at makakapunta ka na sa mga lugar na gusto mong puntahan. Sana nga. Pero natatakot ako sa mangyayari bukas. Naniniwala akong makakayanan natin kahit anong mangyari. Hindi nagkamali si Mang Daniel na gaganti ang mga aswang. Dahil kinabukasan noong gabing yun, 3 kasamahan nila ang nakita nilang patay sa gubat malapit sa bahay. Gula-gula nitang mga tiyan ng mga ito at wala na mga puso at bituka. Pinutol din ang mga kamay at paa at tinapon sa mismong likuran ng bahay ni Delphine. Dahil sa nangyari, agad na pinag-impake nila ang mga bata at iba pa nilang mga kamag-anak. Ang sabi ay papupuntahin muna nila ang mga ito sa bayan ni Apo Juan, isang malakas na manunugis na may lahing manggagamot para doon sila mabantayan. May inutusan naman si Mang Rene para hanapin ang posibleng kuta ng mga aswang. Kung sakaling mahanap, kami ang susugo doon.
Abala ang lahat sa paghahanda ng araw na yun. Nilagyan namin ng bakod ang buong bahay at pinalabutan din nila ng abo ang bawat sulok. Lahat kami ay may mga hawak na armas, langis, ibang pangontra at syempre ang itim na likido. Ano ba tong itim na likidong to? Bakit parang takot ang mga aswang dito? Pinagsama-samang mga langis mula sa iba't ibang mga elemento ng gubat na inorasyonan at dinasalan ng mga babaylang dasal. Ha? Huwag mo nang isipin kung ano yon. Basta itong gagamitin nating armas at pangontra sa malalakas na aswang. Padilim na. Nasa may bakod ng ibang mga kasama natin. Sina Aling Nen at Aling Maring, nasa labas din ba sila? Oo, hayaan mo ng mga yon. Mukha lang silang mga hindi sanay makipaglaban. Pero mas mahusay makipaglaban ng mga yon kaysa sa'yo. Si Emilia, Inutusan ko munang ihatid yung ibang pangontra kina nanay. sa tingin mo pre, gaano karami mga aswang? Tsaka ano nang balita doon sa mga pinapunta para hanapin ang kuta ng aswang? Nakita mo naman kung gaano karaming sumugod nung unang gabi mo rito, di ba? Malamang mas marami pa doon. Hindi pa bumabalik sina Luis at Carlo. Kaya nga dapat, handa tayo sa anumang pwedeng mangyari. May pakiramdam akong nakatunog ng mga aswang na hinahanap namin ang kuta nila. Malamang nakalipat ng mga yon o papunta na rito. Emilia? Ayos na sila sa labas, kuya. Nabigay ko na rin kay nanay at Chang ang mga likido at ilang pangontra. Nasaan ang armas mo? Huwag ka nang lalabas. Dito ka lang sa gitna namin ni Arthur, maliwanag. Opo, kuya. Anong balita kina Luis at Carlo? Bumalik na ba? Ayun na nga, kuya eh. Hindi pa bumabalik ang mga yun. Ibang pakiramdam ko. Mukhang hindi na makakabalik ang mga yon. Yung iba nating mga kamag-anak, naihatid na ba ng maayos? Ang alam ko, ligtas naman silang nakarating sa bayan ni na Apuan. Narinig niyo yun? Kakaibang hangin. Parang yung haring naramdaman natin nung sumulakay sila rito. Nandito na sila. Delphine at kapatid mo! Agad naming pinagitnaan ni Delphine si Emilia. Kasunod ng napakalakas na hangin ay ang mga pagaspas ng pakpak. Palapit ng palapit ang mga ito hanggang sa narinig na lang namin ang pagkalabog ng bubong. Hanggang sa bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Nagkatinginan kaming tatlo. Sumenya si Delphine na lumapit kami ng bahagya sa may pinto at sumilip sa maliit na siwang. Ako ang unang sumilip, pero hindi ko gaanong makita kung anong nangyayari sa labas. Pero dinig na dinig ko kung anong pinag-uusapan nila doon. Sa wakas, nagkita rin tayo, Daniel. Ikaw si Kanlaon. Matagal na kitang hinahanap. At hindi mo pa rin ako nahanap. Ako pa talaga ang kailangan pumunta rito para lang magkita tayo. Sayang at hindi ka nakapunta sa kasal namin ng anak mo. Teka, ang atin yung asawa ng mga pinuno ng aswang? Ibig sabihin, anak niyang pinatay natin? Anak lang ni Kanlaon, hindi ng ate namin. Hindi namin alam kung sinong anak nila ni ate. Imposibleng anak nila ang napatay natin. Marami ng anak ang gagong yan bago niya pa ginawang asawa si ate. Nanlaki ang mga mata kong bumalik sa pakikinig sa sagutan sa labas. Lumapit na rin silang dalawa sa akin para makinig. Mula sa maliit na siwang, pilit kong hinanap kung nasaan ang haring aswang. Likod lang kasi ni na Mang Rene at Mang Daniel ang nakita ko. Nang sa wakas ay gumalaw ang dalawang matanda, saka ko nakita kung sinong kaharap nila. Mas lalo akong nangilabot ng maaninag ang mukha ng haring aswang. Itim na itim ang balat nito. Pang-ibabalang ang suot. Puti ang mahaba nitong buhok at may malaki itong sungay. Maraming mga aswang ang nasa likod ko. At base na rin sa mga tunog na narinig namin, ay alam kong napapalibutan na kami ng mga aswang ng oras na yon. Iharap mo sa akin ang pumatay sa anak ko, Daniel. At pagbibigyan ko kayo ngayong gabi. Kakalimutan ko ang mga balak niyo sa akin. Kapalit noon, ibibigay niyo sa akin ang pumatay sa anak ko at ang anak niyo, si Emilia. Ba't gago pala to eh? Wala ka makukuha sa amin. Sa tingin mo talaga, ibibigay lang namin ang ganon si Emilia? Ano bang gusto mong halimaw ka? Nasa iyo na ang panganay ko! Pati ba naman ang bunso kung kukunin mo? Wala kang karapatang angkinin ang mga anak ko! Wala na rito si Emilia! Pinaalis ko na! Nanahubinahon ka! Wala akong pasensya ngayon.
Lalo na gustong-gusto kong patayin ang pumatay sa anak ko. Bobo ka ba o sadyang tanga? Alam mong naamoy namin siya nila. Amoy, naamoy. Pasigaw si Emilia nang biglang magiba ang bahay nila at kasabay noon ay ang pag-atake ng mga aswang na nakapaligid sa amin. May isang malakas na puwersa ang humata kay Emilia pero nahawakan naman siya ni Delphine. Pilit namin siyang pinigilan pero mas malakas ang puwersa ang humahatak sa kanya. Bumitiw si Delphine pero ako hindi. Nadala ko ng puwersa hanggang sa napaluhod ako sa mismong harapan ng haring aswang. Hawak niya si Emilia sa leeg habang hawak ko naman ang kamay nito. Sobrang gulo ng paligid. Kinalaban ng mga kasama namin ang napakaraming mga aswang. Ikinuyom ko ang aking mga kamay at galit na tumingala sa haring aswang. Arthur, umalis ka na! Iwan mo siya! Halimaw ka! Eto sa'yo! Ah! Mga malinag nila lang. Sa tingin mo talaga, kaya mo ko mag-isa. Mas mabangaw ka pa sa atin mo. Ayaw mo nun. Makakasama mo na siya. Emilia! Bitiwan mo siya! Hindi ka pala mamatay. Ginagalit mo ko. Sanay sa bugbog ang katawan ko, gago! Akala mo mapupuruan ako sa sipa mo! Mas napuruan pang anak mo nung dinadyakan ko eh! Ikaw ang mamatay sa anak ko. Nagwala ang haring aswang at mabilis pa sa 4:00 dinamba ako. Natumba ako kaya agad akong dinaganan. Napahiyaw ako sa sakit nang bumuo ng matutulis niyang kuko sa aking balikat. Narinig ko ang sigaw ni Emilia at ang boses ni Delphine. Sinubukan ni Delphine na latiguhin ito pero hindi man lang ito nasaktan. Tinabig nito si Delphine, dahilan para lumipad ang kaibigan ko kung saan. Sinakal ako ng haring aswang. Pinipigilan ko ang malakas niyang kamay habang humaba ang daliri niya papunta sa puso ko. Nang mga oras na yon, hindi ko na alam ang gagawin. At parang nabablangko ang utak ko. Hanggang sa naisip ko ang likidong nasa bulsa ko. Kahit mahirap ay inabot ko yon gamit ang isang kamay. At kahit hirap na akong gumalaw, ay mabilis kong sinabo yon sa kanyang mukha. Natamaan ang mga mata niya at ang kanyang dila. Kumiyaw siya at tinakpan ang mukha. Dahilan para mawala ang mga kamay niya sa leeg ko. Doon ako humanap ng tiyempo at pilit na inabot ang nahulog kong itak. Itinara ko yun sa puso niya. Mula sa likuran ay nakita ko si Delphine na umatake at ipinalibot ang buntot pagi sa leeg ng haring aswang. Dali-dali akong tumayo at lumayo rito habang naghahabol pa rin ang hininga. Tabi, Arthur! Emilia! Sige na! Tumakbo ka na! Papunta sa nanay at yahin mo! Hindi ako matatayo. Tay! Bilisan ninyo! Ang lakas niya! Apuhan! Nasaan na ang mga abo? Eto na! Hawakan niyong maigi! May ibang mga aswang pa ba? Tumakas ang iba! Karamihan ay napatay! Magbabayad kayong lahat. Ubusin ko kayo. Arthur! Ikaw! Ipalibot mo ang babo kay Kanlon! Hinihingal man at nangihina, kinuha ko ang isang plastik ng abo at pinaikot sa kinalalagyan ni Kanlaon. Ginapos siya gamit ang buntot pagi at sinakluban ng sako ang kanyang mukha. Nagpumigla siya pero may kung anong puweras ang pumipigil sa kanya. Nang tingnan ko si Apo Juan ay may binabanggit itong orasyon. Ginaya ito ni Mang Rene at Mang Daniel hanggang sa lahat ng mga aswang na nasa malapit ay naghiyawan at nagtakbuhan paalis. Namilipit sa sakit ang haring aswang hanggang sa tuluyang lumiyab ang katawan nito. Mabilis kaming umatras ni Delphine habang patuloy ang tatlong matanda sa pag-oorasyon.
Anong ginagawa nila? Ang orasyon ni Apo Juan, ang kilalang mabisang panlaban sa mga malalakas na aswang. Ang mga abo namang yan ay binasbasa ng mga babaylan at dinasalan din ni Apo Juan. Dahil dyan, hindi nagagamit ni Kanlaon ang lakas niya at tuluyan siyang nangihina. Kaya umiepekto sa kanya ang pagi at ang sugat na ginawa mo kanina. Unti-unti siyang nasusunog. Bagay lang yan sa kanya. Magsama sila ni Satanas sa impyerno! Wala na siya. Wala na ang haring aswang. Pero may mga nakatakas. Mas madali lang silang talunin ngayon. Arthur! Emilia, Ayos ka lang ba, ha? ayos lang ako. Hoy, Art! Mag-usap nga tayo. Napakamot na lang ako ng ulo habang nakatingin kay Delphine na sobrang sama na ng tingin sa akin. Nag-aayos na ang mga kasamahan nila sa labas. Ang dinig ko ay susundan nila ang mga nakatakas na aswang para makita ang kuta ng mga ito. Naiwan sina Aling Maring at Aling Nena para asikasuhin ang mga nawasak na parte ng bahay dahil sa ginawa ni Kanlaon. Tumulong si Emilia sa kanila kaya kami lang talaga ni Delphine ang magkausap ng mga panahong yun. Sobrang kinakabahan ako noon habang titig na titig sa akin si Delphine na para mga isang pagkakamali ko lang ay kakainin niya ako ng buhay. Uy, magtapat ka sa akin. Anong meron sa inyo ng kapatid ko? Wala. Huwag mo nga akong gawing tanga. Wala naman kasi talaga, pre. Oo, gusto Gusto mong ano? ko siya. Anak ng toka to. Pre, teka lang naman. Ano, ganun kabilis, ha? Hindi ko naman sinabing gagawin ko kaagad na jowa. Hindi ko rin naman alam kung may gusto sa akin. Ang sinasabi ko lang, interesado ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula pero basta, naramdaman ko na lang. Gusto ko siyang makilala, pre. Gusto ko siyang alagaan. Handa akong magbago para sa kanya. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Hindi mo nga maharap ang problema mo. Kaya nga haharapin ko na eh. Uuwi na ako. Susuko na ako. Kapag naayos ko na yon, saka ako babalik. Sasabihin ko na rin sa kanya lahat. Gagawin mo yan. Oo, pre. Anong ginawa ng kapatid ko at naging ganyan ka, ha? Hindi ko rin alam. Siguro kasi dahil sa kanya, napagtanto ko kung gaano ako kaswerte sa buhay. Nasa akin ang lahat, pero nagrereklamo pa ako. Samantalang siya, ilang taong hindi nagawa ang gusto niya dahil kailangan siya ng pamilya niya. Nakakamangha ang pagsasakripisyo niya. Ang dami niyang hindi nagawa at naranasan. Gusto kong ibigay sa kanya lahat yun dahil yun ang nararapat sa kanya. Tandang-tanda ko pa kung paano namangha ang mukha ni Delphine ng mga panahong yon. Parang hindi siya makapaniwala na ang makasariling si Arthur ay kaya yung sabihin. Pero desidido na ako ng mga oras na yon. Desidido akong baguhin ang buhay ko. Kaya ginawa kong sinabi ko kay Delphine. Sinabi ko kay Emilia ang totoong dahilan kung bakit ako napadpa doon. Sumuko ako sa mga pulis at sa tatay ko. Di naman ako nakulong dahil nadaan din naman sa kalmadong usapan. Umalis ako sa gang at tumulong na sa negosyo ni Papa. Nagpakatino ako at habang ginagawa yon ay nililigawan ko naman si Emilia. Nasama na rin siya ni Delphine sa syudad. Nanatili ang pamilya nila sa probinsya kaya umuwi pa rin naman siya. Ang huli kong balita ay hindi talaga nila natunton ang pugad ng mga aswang. Hindi na rin naman sila binalikan pa ng mga aswang na nakatakas. Pagkatapos ng 3 taon, naging magnobyo kami ni Emilia at pinakasalan ko rin siya matapos ng 2 taon. Nang mag-retire si Papa ay ako na ang humawak sa mga negosyo namin. Si Emilia naman ay nagkatrabaho rin sa City Hall. Sa ngayon may 2 anak na kami. Hindi ko makalimutan ang mga naranasan ko noon sa lugar ni na Emilia, kaya kinuwento ko yon sa mga anak ko. Ipiniliwanag ko rin sa kanila kung ano nang nangyari sa lugar na yon, kahit na ayaw ni Emilia na ipaalam yon sa kanila. Mas gusto kong alam na ng mga anak ko yon, para naman alam nila ang gagawin kung sakaling mapunta sila sa ganung sitwasyon. Wala pa namang imposible. Yung akala ko ang pagtatago ko lang noon ay muntikan pang mauwi sa disgrasya. Mabuti nang handa sila. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Sana'y may natutunan kayo. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po natin kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ng Kwentong Takip Silim.
Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang uploads. Kung kayo po ay gaya kung may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba para mabasa ko rin. Salamat po at nagmamahal, Arthur.